Bulaanan ng Commission on Election o COMELEC ang mga usapin kaugnay sa plebiscite ng nangyayaring People's Initiative sa bansa. Ayon sa COMELEC, walang kahit na sino at grupo ang maaring magtakda sa gagawin ng komisyon dahil nakaangkla ang kilos ng mga ito sa saligang batas. Sa oras rin na anilang makumpleto ang porsyento sa pangangalap ng pirma sa publiko ay saka pa lamang sila magdedesisyon ng takdang araw para sa plebisito. Para sa kabuuang balita, tunghayan sa report ni Criza Lopez. Binigyang diin ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na hindi maaaring matali ang komisyon sa timeline ng kahit na sinong individual o grupo kaugnay sa pagsasagawa ng plebisito. Kailangan daw sumunod ng COMELEC sa umiiral na batas sa bansa. Ito ang naging reaksyon ni Garcia sa mga kumakalat na petsa at buwan ng pagsisimula o pagsasagawa ng plebisito para sa pagrerebisa ng konstitusyon. Nasa pangangala pa lamang ng mga lagda ang ginagawa ng mga proponents at dadaan pa ito sa pagbeberipika ng opisina. Punto ni Garcia, masyadong napapangunahan ng COMELEC sa usaping timeline. Sa 254 na distritong mayroon ng Pilipinas, hindi pa raw nakapagsasubmit ang lahat upang maitulak ang planong petisyon. Maliwanag na maliwanag po ang COMELEC ay hindi pwedeng matali sa kahit kaninong timeline or timelines ng kahit na kaninong grupo or tao. Ang COMELEC will have its own timeline, sinocoordinate sa ating pong umiiral na patakaran at mga batas. At the same time, yung mga sinasabi nilang dates, nakita ko rin po yan, nabasa ko rin po yan sa social media. Pero ang katotohanan, paano nila masasabi yung timelines? Kaya wala pa naman pinafile na petition sa COMELEC, magsisimula po ang lahat. Yung trigger ay magsisimula kapag kami na-file na dito sa main office ng COMELEC na isang petisyon. Diyan po tayo pwede magkaroon ng computation. Ngayon po, signature gathering. At ngayon po, sa ating palagay ay hindi pa po sapat yung base sa ating monitoring. 253 po ang ating pong distrito, ay mukhang wala naman pong 253 pa na distrito ang nagkakaroon ng mga signatures na nasasubmit sa mga local COMELEC natin. So, di ba po, ang usapan dapat ay lahat ng distrito sa buong Pilipinas ay 253 po yon. So, siguro po sa kasalukuyan, kung sino man po yung mga proponents nito, ay patuloy lang silang nangangalap ng mga lagda. And kinakailangan na kumpletohin nila yung 253. So, yung sinasabi, may nakita akong June, may nakita rin po akong July, mukha pong napakalapit naman yung masyado nilang ine-estimate. Masyado namang napapangunahan po yung Commission on Election sapagkat magbe-verify pa po kami ng signatures later kung magpa-file ng petisyon. Yung verification pa lang po, hindi po ganun kadali yun sapagkat iisa-isahin po yung mga signatures. At the same time, gusto natin makasigurado talaga na valid na signatures yan at mga botante yung mga pirma na naandyan sa mga sinapin nilang signature forms. Giit pa niya na kung mas naging maaga ang pagpapasa ng mga lagda ay posible pang masunod ang tinitignang timeline ng mga grupo o individual. So malabo yun. At this point, medyo malabo po yung sinasabi nilang June na plebisito. Siguro po kung na-submit nila yan as early as mga January 1st, first week, baka makahabol pa. Pero ngayon po, nasa halos pangatlong linggo na tayo ng Sa kabilang banda, tiniyak ng chairperson na magtutuloy-tuloy pa rin ang registration ng mga botante sa kabila ng mga isinasagawang pagbeberipika ng mga pirma. Subalit, nilinaw din ni Garcia na kung sakaling matukoy na ng COMELEC na naabot ang 12% sa bansa at 3% sa bawat distrito at nagtakda na ang COMELEC kung kailan mangyayari ang plebisito, kailangan isuspinde ang registration 90 days bago mangyari ang plebisito. Ito'y base na rin sa batas. Ngunit, hindi rin naman itinanggi ni Garcia na may epekto ang pagbeberipika ng mga signature form sa pagbubukas ng registration. Paano ka po makakapag-conduct ng registration? Minsan po ang registration ginagawa mo outside ng opisina, yung tinatawag natin satellite registration. Meron tayong dinadalang registration sa mga liblib na lugar. Dinadala mo yung mga makina, kasama yung mga tao syempre na nag-ooperate ang makina, ang aming local election officer at ang ating election assistants pumupunta sa mga liblib na lugar. So paano ka magbe-verify ng signatures kung wala ka sa opisina? O kung magpo-focus ka sa opisina, malamang-lamang po na mai-istorbo yung ating registration of voters sapagkat wala pong magmamando po dyan. Hindi po kakayanin na nakafocus sa parehas na aktibidad ang ating local.
Giit pa ng COMELEC na baliwala ang mga signatures kung hindi pa nagfa-file ng formal na petisyon sa COMELEC at obligasyon din ng proponent na ipaalam kung para saan ang paghanap ng mga lagda. Ay, opo, yan po mismo ay nakalagay sa desisyon ng Supreme Court sa kaso po ng Lambino versus COMELEC na dapat naintindihan o naunawaan. So, obligasyon po yan magpa-file ng petisyon kung magpa-file man sila. Kasi po at this point, hindi naman natin alam kung nangongolekta lang sila ng signatures. Yan naman po, baliwala lahat ang signatures na yan hanggat hindi pinafile sa amin ang formal na petisyon. So tingnan po natin at dapat, obligasyon naman ng magpa-file ng petisyon ng proponent na kumbinsihin ang COMELEC na talagang naiintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pinirmahan. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.